Babasahin ko kay Director Cha yung ating unang reaksyon. Ito naman, Director Cha, galing kay Rodel Dorado. Dorado of Rizal, Palawan. Sabi ni Rodel, good evening, sir, and Director Cha. Sana natuto na ang ating mga local officials sa Tacloban, kailangan magtulungan ng gobyerno at ng mamamayan. It's more of a reaction from Rodel of Palawan. Totoo nga naman, kailangan talaga meron tulungan, no, between hindi lang doon sa mga mamamayan at yung kanilang local officials, kung hindi yung national government and yung local government, dahil tila nagkaroon ng friction dyan, no? Hindi na natin halukayin yan dahil wala namang patutunguhan yan, pero national and local government have to be ordered to whether they like each other or not, magtulungan kayo dahil yan ang trabaho nyo. Miguel, idadagdag ko lang, okay. Tama si Rodel kasi kahit kami ngayon, kailangang matuto na tayo, no? Iniisip namin ngayon paano ititrain ang aming mga tauhan para prepared kami to respond to disasters quickly. No? Kung sakali mang may mangyari uli na ganyang large scale na impact ng isang kalamidad. Okay, meron naman tayong mga katanungan from viewers na hindi naman nagbigay ng pangalan. Pero again, we request you to at least give us your first name kahit na hindi na apelyido and where you're from, no? So meron kaming sukatan ng aming reach. Anyway, babasahin ko na rin dahil interesting naman. From no name, okay. Magandang gabi sa inyo. Ano ang mga posibleng produkto na pwede pagkakitaan ng mga micro-entrepreneurs sa Yolanda-stricken areas? Ayan. Kagaya ng sinabi ko kanina, Miguel, depende kasi kung ano ba ang available. Tignan natin ano ba ang available na mga raw materials doon sa komunidad, no? Kasi, yung nandyan na. Yung nandyan na, oo. Yung madaling hanapin at hindi madaling maubos. Kasi dyan natin makikita kung sustainable siya. Okay. Sustainable, it has to be simple, no? Hindi pwedeng it's complicated. Dahil pag masyadong complicated, yung marami pang outsource, tsaka masyadong masalimuot. Titignan din natin kung may demand ba, may market ba yung produkto na yon. Yun ang mga i-consider natin. At tutulungan nyo? Yes. Okay. Ito pa, from no name. Lagpas 6 months na po kami dito. Hanggang ngayon, di pa po kami nare-regular. Okay. Ano po ang pwede naming gawin? And ano po ba yung standard number of leave? Okay. From no name. Okay. Depende kasi kung sila ay empowered, organized ba sila, they can talk to the management. Pero kung sa tingin nila hindi nila kaya yon, pwede silang tumawag sa DOLE and we can, pwede naman namin gawa ng routine or ng random inspection yung kumpanya. Ano? Okay. Kaya lang hindi niya sinabi kasi kung anong region siya, anong region siya. Depende kasi kung anong region para doon pumunta. Another question. Good evening, Sir Miguel and Madam. Okay. Medyo malayo po sa topic ang tanong ko. Plano po sana namin magkaroon ng kooperatiba para may bagsakan ang aming produkto. Pwede bang magbigay ng financial assistance ang DOLE para naman makapag-start itong co-op? Meron bang is there such a thing? Yung sinabi ko kaninang mga livelihood grants, pinibigay din natin yan sa mga kooperatiba. Kahit hindi dun sa mga devastated areas? Oo. This is implemented nationwide. So maganda kung makakabuo nga sila ng kooperatiba, no? At then they can go to the regional office na yung nearest to them. Okay, meron pa. From another viewer, good PM po, may suggestion po ako para may employment. Maglagay kaya ng ice plant at canning factory sa fishing naman po iyon. Ice plant and canning factory. Siguro nga, no, sa mga maritime areas. Itong Tacloban is basically a port city, no? Yes. Canning factory, yes. Alam ko sa South, ginagawa yan. Malapit din sa, sa... Pwede nating tignan, salamat sa suggestion, tignan natin yung feasibility niyang mga ganyang klaseng undertakings. Napag-aaralan naman yan. Anyway,
um, since medyo nalilihis na rin naman tayo dun sa Yolanda, nabanggit mo kanina na itong mga child workers, isang issue rin na tinututukan ng iyong tanggapan, no, Director Chia, ng Bureau of Workers with Special Concerns. Pero do we consider child workers as workers? Dahil from the very start, hindi naman talaga, di ba, illegal naman na to employ children. I guess, meron exceptions dyan, no? Yung mga artista, dahil milyon ang kinikita. Pero in general, ang child workers is yung mga na-abuse, di ba? Actually, Miguel, may malaking kaibahan pag sinabi natin na child work at child labor. Child work, ito yung allowed, no, na tinuturoan natin ng values ang ating mga anak para matuto silang magnegosyo. Even yung mga Chinese ginagawa ito, pero hindi sila nagsastop sa pag-aaral. Pag sinabi nating child labor, ayon sa batas, below 15, bawal magtrabaho ang mga bata at hindi na sila halos makapag-aral. 15 to 17, pwede, pero hindi na sa hazardous work. So, halimbawa, yung mining, diba? Bawal ang bata dyan ng 15 to 17. So, ito yung ating batas, no? At actually, related din ito doon sa pinag-uusapan natin ng Yolanda. Kaya gusto natin bigyan ng economic activity yung mga magulang. Ayaw natin na yung kanilang mga anak ay magpatuloy sa pagtatrabaho. Kasi syempre, pag nawalan ng income ang parents, malamang ay matitigas sa pag-aaral ang mga bata. Pero yung kultura natin dito sa Pilipinas, usually, no, na in a way, dito in terms of, in the issue of entrepreneurship, parang medyo malapit din sa Chinese na yung family business is family business. And kung si Itay at si Inay ang nagmamanage, in order to prepare the next generation to run the business, bata pa lang, pinagwawalis na, pinagmamana ng cashier yung mga bata para they know the ins and outs of their family livelihood. So, okay lang ito. Okay lang yan. Okay lang yan. Ang sinasabi nating child labor, yung talagang sadlak sila sa matinding trabaho. Ano? Yung mga tinatawag na sweatshops. No? Oo, yan, sweatshops. No? Even yung mga, yun nga, nasa mining, nasa quarry, nasa mga paputok. Diba? Alam mo ba, based on sa mga paputok daw, yung sa Bulacan. Pyrotechnics. Ano? Yes. Oo, yeah. These are really very hazardous for children. At, so, out of the question yan. Right. Alam mo ba, dun sa NSO Survey on Working Children, there are about 2.99 million children in hazardous labor. Here, in the Philippines. In the Philippines. Oo. At, and you can shut down the company or the factory or whatever. May procedure tayo dyan pagka nag-engage sila. Even yung mga children in prostitution, pagka nalaman natin na may mga menor de edad. Menor de edad sa ganung at mai-rescue sila, may possibility masera ang kumpanya. Pag pinoprostitute, hindi lang dapat possibility, dapat talagang pasarado at posasan na kaagad yung kung sino man yung mga operators. Now, of course, meron tayong due process, pero it has to grind a little bit quicker, no, pag mga bata na ang napeperwisyo. Anyway, aside from itong child workers, meron kayong sinasabi na, ito, palagay ko, yung mga maraming makaka-relate dito, yung mga certain malls, no, yung mga department stores, yung mga malaking retail outlets na kung magbigay ng trabaho, 5.5 months lang para hindi umabot yung 6 months na compulsory regularization, no. Everyone knows that they're skirting the law, pero dahil malalaking employer, hindi sila pinipigil. Pero you're telling us that the DOLE is now engaging them, positively engaging them, with the end in mind na mabago itong practices na ito. Yes, mabago ang sistema, mabago ang practice. And yes, they've been cooperating naman. They've been cooperating sa ganyang klase. Kasi nga, binabago rin namin ang imahe ng Department of Labor ngayon, Miguel. Kasi dati ang tawag na, meron kami mga inspektor, no?
pero So, parang police parang ang dating. police. Okay. Ngayon, ang gusto natin, ang tawag na namin sa kanila ngayon ay Labor Laws Compliance Officer, meaning developmental. Kasi hindi naman talaga kaaway ang employer. Dapat ang employer at worker Kung matakot ang employer na mamuhunan, wala rin eh. No? oo, magkakaproblema rin tayo. So, win-win kailangan. No? right. Okay. So, developmental ang approach natin, and we help the companies comply with labor standards. So, you take a little, but you give a little also. No? Right. So, may compromise na ngayon. Oo. Pero alam mo, going back do sa child laborers, Miguel, Aha. mas marami sa kanila ang nasa informal sector. So, hindi yan na natatrack down ng gobyerno? Marami sa agriculture. Halimbawa, di ba, marami tayong mga magsasaka. At tumutulong na rin yung kanilang mga anak sa pagfa-farm, sa farming. At Okay lang yun kung siguro may kung hindi na hihinto yung pag-aaral ng bata. No? oo, kung sana Pero pag talaga nagiging full-time farmer na rin yung bata, yun ang mahirap. So, what can be done? Okay. Ito, interagency ang ginagawa natin. Meron din tayong conversions program to address child labor. Kasama natin ang DSWD, ang DepEd, DOH, DILG, at marami pang ahensya. No? So, we provide livelihood sa parents. At yung mga bata na gustong magpatuloy sa pag-aaral, may educational assistance tayo or scholarships na binibigay sa kanila. Okay? At yung mga may karamdaman, yung Department of Health naman ang tumutulong sa atin. At alam mo siguro yung DSWD, yung conditional cash transfer, Yes. na may binibigay silang parang income or cash transfer do sa mga tao, sa households. Ang condition ay dapat hindi magtrabaho ang mga bata. So, ayun, katulong din natin sila para ma-prevent ang child labor. Ito bang, alam ko kasi sa mga ibang bansa, basta nalaman na ginamitan ng child labor ang isang produkto, hindi bino-boycott na, lalo na dahil aware na sila dun sa mga tinatawag na sweatshops, yung mga ganon, yung mga human trafficking, almost human trafficking na yung conditions kasi ng iba eh, no? So, ang DOLE ba merong ginagawa to sort of along those lines? Iyan na kasi ang modern way of thinking eh. Yun nga, preventive tayo, no? Meron tayong national program against child labor at ito ay interagency at marami tayong mga kasamang iba't ibang partners, employers, workers, NGOs, no? Actually, Miguel, yung US Department of Labor, based doon sa kanilang research on the worst forms of child labor, binigyan nila tayo ng significant advancement in addressing child labor for 2012. So, nag-improve pala tayo. Yes. Anyway, malapit na matapos ang ating programa ngayong gabi, no? Pero marami pa rin tayong mga text reactions and questions na babasahin ko sa iyo while we have time. This one is from Badon of Sibugay Province. Okay, binabati natin ang ating mga viewers dyan sa Sibugay Province. Okay, good evening. Kailangan ng itanim dyan sa nasira ng Yolanda, dapat rubber. Rubber. Alam ko nga, that's resilient yung ano na yan. And there's this local maker of sandals that says that 99% of their raw material in their products is in the Philippines, sourced from the Philippines. So, okay, this one, again, no name, pero babasahin ko na rin. Ano ang posibleng pagkakitaan ng kababaihan sa Tacloban? Yung Cash for Work program ata ay para lamang sa kalalakihan. Yan. Tama. Dahil manual labor siguro. So, tignan natin ulit. Ang ganda nung suggestion ng taga Sibugay. Sige, tignan natin yung rubber production. Pagdating sa Tacloban sa mga kababaihan, tignan natin kung anong available. Handicrafts ba? Mat weaving? Kasi for example, sa Zamboanga, di ba, nagkaroon din ng armed conflict doon. Yung mga Badja women, ang ginawa ng gobyerno, tinulungan sila sa mat weaving. So, yun ang naging pinagkakakitaan ng mga kababaihan doon. Tignan natin kung anong pwedeng gawin ng mga kababaihan sa Tacloban. Tama kayo, yung emergency employment, very physical ito, so napakahirap kung babae ang gagawa. Okay, very briefly and very quickly. This one from Cesar Tagon. Cesar Tagon of Hernani,
Hernani Eastern Samar. Okay? Binabati rin natin ang ating mga viewers dyan sa Hernani Eastern Samar. And Cesar says, another suggestion po, yung magkaroon ng mangrove, bakawan, plantation along coastal lines that was damaged by Yolanda will create jobs. Another, ito, medyo tama yung sinasabi nila. Ito yung mga plants, agriculture na resilient sa basa at yung medyo strong trees, no? Anyway, we have to wrap up, pero I think we have one final question para naman masulit ang pagbisita sa atin ni Director Chia. I agree, dapat magkaroon ng kamay na bakal sa pagpapatupad ng batas kung may mga company na hazardous ang work at pagdating sa labor standards ay lumalabag, dapat DOLE has a good inspector na di nasusuhulan o kesyo kilala ang company owner. Okay. Dr. Chia, very briefly, yung parting shots natin. Ayun, nagpapasalamat lang ako sa iyo, Miguel, for this opportunity na maipahayag namin sa publiko kung anong ginagawa namin. Salamat din sa mga very concrete recommendations na mga nag-text sa inyo. Salamat talaga. Oh,